mapapakinggan sa hapong ito sapagkat ito po ay ang karugtong po ng ating mensahe patungkol sa how to be an effective witness. Paano maging isang epektibong testigo. Testigo tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon o sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at muli niyang pagkabuhay. Sa panahon ito mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po nating makipag-cooperate sa plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ang sangkatauhan po ay nanganganib na ito'y mapahamak sapagkat sila po ay lito at lubhang sila po ay nagkakaroon ng maling pagtahak patungkol sa kaliwanagan. Kaya na tayo po ay maatasan o inaatasan ng Diyos na tayo po ang magpapatotoo, magtestigo na may ilaw na siyang susundan natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, bago po tayo tuluyang magpatuloy po sa gawain po natin, ay makinig po tayo ng isang napakagandang awitin. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ang akin pong babahagi muli ay patungkol po sa how to be an effective witness. Paano isang magiging epektibo na testigo o magwi-witness, magpapatotoo patungkol sa habag ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos patungkol kay Jesucristo. Well, witnessing has nothing to do with church work, nor does it relate to doing good things like giving financially or supporting mission work. Hindi po yan ang witnessing, yung magpapagawa ng simbahan, o kaya magkakaroon ng mga Christian concert, o kaya yung mga project, hindi po yan. Ang witnessing po, ito po ay pakikipagsalamuha sa mga taong naliligaw upang sila ay maituwid at lumakad sa tamang landas. Pero mayroon kang gagamitin na instrumento para sila po ay magkaroon ng tamang pananaw at susunod sila sa sinasabi po ninyo na patungkol sa pagbabago. Well, mayroon pong nakalagay po dito na scripture doon po sa John chapter 15. Okay? John chapter 15, mag-start po tayo sa 1. Ayon doon dito sa binabanggit po ng Apostol Juan. Bubuksan ko po sa nabanggit na chapter 15 verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Napakaliwanag po, ano? Hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Witnessing is a powerful tool to harvesting. Ang isang church na hindi nagwi-witness patungkol kay Kristo, mahirap itong dumami o lumago. Just as you cannot have a harvest without sowing. Never na ikay mag-ani kung wala kang tinanim. So, in harvesting, you have to sow. You have to sow prayer. Then, after prayer, you go to witness. Lumakad upang magpatotoo. Neither can you harvest a soul without witnessing. Hindi ka makaka-harvest ng soul kung hindi ka magpapahayag. So, witnessing also calls for the power of the Holy Spirit. It takes supernatural power to exemplify Christ-like compassion and to express Him to the Word.
We cannot represent Christ under our own power. I-represent daw natin si Kristo hindi sa ating kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakaliwanag po dito, no? Sabi po niya, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. Ang isa po na dapat natin gawin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat mayroon kang relationship kay Christ. Kasi binago, nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, binago ka niya. At nung binago ka niya, yun po yung pwede mong gamitin sa pagpapahayag. Na hindi tao ang ginamit ng Diyos upang ikay magbagong buhay, kundi ang Panginoong Isus. Habang binabanggit mo yung salitang yun, yung tao na enlightenment. Yung tao ay naliliwanagan. So nagtetestimony ka na, nagtitistigo ka na patungkol kay sa ating Panginoong Kristo. At yung tao ay malapit na po makumbinsi. Pero bago po nangyari yung pagpapahayag, ang unahin po natin dapat ay yung manalangin. We have to pray, at ang Diyos ay kumikilos sa bawat puso ng tao. Kung lumalakad lang po tayo sa ating lakas at kapangyarihan at talino, mahirapan po nating baguhin yung tao. Maaring nahiya siya o maaring tatanggap siya dahil may utang na loob sa iyo. Pero mahirapan po siya lumago sa pananampalataya. Ang ating layunin ay hindi lang basta tumanggap kay Lord. Ang layunin po natin mga kaibigan ay magbagong buhay ang bawat tao. Mag-i-start ito sa atin. Hindi na po kailangan bigla lahat magbabago. Hindi natin mababago ang gobyerno, ang isang pamilya kung hindi mag-uumpisa sa atin, sa iyo at sa akin. So, ganito po yun. Kapag binago ka ng Diyos, then wala kang dapat ikahiya na sabihin sa tao kung paano ka binago. Di po ba? Napakagandang testimonya yan. At habang sinasabi natin ang dahilan kaya tayo nagbago, tinulungan tayo ng ating Panginoong Kristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, yung tao po ay makukumbinsi po na sundan yung akbang natin, sundan yung mga ginawa natin. Kasi nga, hindi pala tayo nagbago dahil may alok ang gobyerno, hindi tayo nagbago dahil may mga dahilan na mga material na ibibigay sa atin. Nagbago tayo dahil sa pagkikipagrelasyon sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang pinaka dahilan. Ngayon, paano ka maging epektibo? Ang isa dyan na maging epektibo ka, ang sabi ng Biblia, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Doon sa John 15, verse 1 hanggang 8 po yan. Pag binasa mo yan mga kaibigan at mga kapatid, isa ito sa mga susi para maging epektibo ka. Ano yon? Yung abide with the Lord Jesus Christ. You have to abide with your relationship with the Lord. Manatili ka sa Kanya at mananatili naman ako sa inyo. Hindi kayo makakapamunga. O tingnan nyo, alam po ba ninyo na isa sa mga bunga natin ay yung mailapit natin sa Panginoon. Yung mabahaginan mo ng Word of God, makinig at magbagong buhay. Isa yan sa mga bunga mo. Isa yan sa mga spiritual na anak mo. O, ano ang isang matibay na nagamit para ang tao ay maniwala sa pinagsasabi mo? Ikaw mismo, gamitin mo ang iyong sarili sa pagpapatotoo na sinubukan mo ang lahat ng klase ng pagbabago. For example, ikaw ay naggumamit ng mga pinagbabawal ng gamot. Kung ano-ano ang naging instrumento para ikaw ay magbago, pero mistulang nabigo silang lahat. Hanggang sa tuluyan mo makilala ang Panginoon at unti-unti na natanggal ang lahat ng mga naging masasamang bisyo o gawa mo. Alam mo, napakabisa yan na ipahayag sa madla, ipahayag sa mga tao habang nagpapahayag ka ng salita ng Diyos. Gagamitin mo ngayon ang iyong personal na testimonyo na ikaw ay bago ng tao, bagong nilalang. Ika nga. Sa paanong paraan? Sa pananatili mo sa Kanya. Sabi nga ng John 15, di ba? Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kung hiwala, kahit marami kang karelasyon ng mga tao, bihasa sa mga pagkakaunsilian o pagpapayo, kung hindi ito galing sa Panginoon, maaring konting panahon lang ang pagbabago. Ang isang matibay na gamit o instrumento para tayo po ay tuloy-tuloy na magbagong buhay ay ang salita ng Diyos na gagamitin ng bawat tao na nagtitestimonyo.
Sabi nga ng pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Hindi lang nakilala mo si Kristo, kilala ko naman ng Diyos, kilala ko si Kristo, hindi ganon. Ang sino mang nakipag-isa, ibig sabihin, mayroon kang ugnayan. Di po ba? Mayroon kang kaugnayan sa Kanya. Sa paanong paraan, walang pinag-iba po yan sa lalaki at babae. Alam nyo, kapag nagpahayag ang lalaki ng kanyang dalisay na pag-ibig at sumasang-ayon yung babae, sinagot niya ito, mayroon na silang ugnayan. So, ang ugnayan nila ay hindi na malayo. Magkalapit na ang kanilang damdamin sa isipan at sa puso. Di po ba? Ganon din po yun. Kahit kilala mo si Kristo, kung hindi mo ipinapahayag, sabi nga ng Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga bibig na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So yun po ang proseso ng kaligtasan. Hindi muna puro gawa. Kailan muna pagpapahayag mula sa iyong bibig, malapit sa iyong puso, na tinatanggap mo siyang Panginoon, naniniwala ka at sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, maliligtas ka. Ganon din ang proseso, mga kaibigan, na binabanggit ng Biblia. So, ang sino mang nakipag-isa sa 2 Corinthians 5:17, yun na, yung Romans 10 na ginawa mo, nakipag-isa ka na, bago ng nilalang. Ano yun? Ang sunod, mga bagong gawa. Gagawa ka ngayon ng mga bago na hindi na luma. Magpapanibagong lakad ka. Kung maaari pati kaibigan na nagdudulot sa iyo ng kasamaan, ay maaari mo na itong unti-unti silang bahaginan kung may pagkakataon ka at maniniwala sila. Ngunit kung ayaw nilang sumunod sa kabutihan, huwag kang manghinayang na sila ay tanggihan o mawala na sa iyong landas, sapagkat ang Diyos naman ay magbibigay ulit ng marami pang mga bagong kaibigan na katulad din ng iyong pananampalataya. Hindi kasi talaga pwedeng magsama ang dilim at liwanag. Sa una pa lang na paglalang ng Diyos, ang sabi ng Biblia, pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at ang dilim. At ang liwanag ay ginawa niyang, tinawag niyang araw, at ang gabi o dilim ay tinawag niyang gabi. Sa creation pa lang, hindi pa pwedeng pagsamahin yon. Yung nga, pag tingnan mo, pag humihiwalay na yung liwanag sa dilim, ang tawag yan ay takip silim. Hindi pa rin maganda. Ipakita mo na talaga ang dilim at ipakita mo na ang liwanag. Mamili ka. Mamumuhay ka pa sa kaliwanagan na ito ay inaalok ng Panginoon, o mananatili ka doon sa kadiliman na ang hangganan naman nito ay buhay na kahirapan, buhay na kaparusahan. So, mamimili ka. Kaya ito, mga kaibigan at mga kapatid, sabi ng Bible, sino mang nakipag-isa kay Kristo, bago ng nilalang. Wala na ang mga lumang buhay. Wala na ang mga lumang ugali. All things are passed away. Then sabi niya, ngayon, pawang bago na ang dumarating. Ito po ang napakagandang umpisa sa pagpapatotoo patungkol kay Kristo. Your first-hand experience. May ginawa ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Huwag kang mahiya na ito ay ipahayag. Huwag kang mahiya o huwag kang matakot sa kahit kanino. Dahil totoo ang sinasabi mo, hindi ka nanluloko. Ang napakahirap sabihin dito yung fabricated. Yung nag-iistorya ka ng hindi naman totoo. Napakahirap mong sundan ang istoryang yan. Pero kung istorya ng buhay mo, ang sinasabi mo, dahil totoo naman na may nangyari, hindi mo na kailangan i-dictate, hindi na kailangan i-dictate pa ng isang tao sapagkat nanggagaling muli sa puso mo at binabanggit ng iyong bibig. Kaya mga kaibigan, iyan ang isa na epektibong pag-witness. Ano yon? Abide in the Lord Jesus and He will abide in us. Then, express your personal testimony. Ikaw na. Huwag ka na nang lalayo sa ibang tao. Huwag ka nang gagamit pa ng ibang tao na alam mo, nagbago si ganun kay Kristo. Ikaw mismo. Hindi ka mapapahiya.
Mga kaibigan, totoo ba na nagbaho ka na? Totoo ba na hindi ka na umiinom ng alak? Totoo ba na hindi ka na nagbababae? Totoo ba na hindi ka na nagsusugal o naninigarilyo? Hindi ka na nanluloko ng tao? Hindi ka na swindler? At hindi ka na tamad? Masipag ka na? Totoo ba na nagbago na talaga ang buhay mo? Pag nagbago na, may lakas ng loob ka talaga na magpahayag o mag-testimony. Your personal testimony is effective in witnessing. Pag nag-witness ka, mga kaibigan at mga kapatid, huwag kalilitan yan. At, epektibo talaga yung ikaw ay nakakabit, ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Okay? Nakalagay po dyan. Yan po ang isa, the effective witness also means we must face our fears. Isa rin po yan. Epektibo kang tagapag-testigo at witness kay Christ kung hindi ka duwag o takot. Totoo naman. Minsan, natatakot ka o nahihiya ka sa boss mo, sa biyanan, sa asawa mo. Tinatago mo na ikaw ay Kristiyano. Mga kaibigan, that is fear. Takot. Alam nyo, sabi nga ng Bible doon sa Revelation 21, chapter 21, verse 8, ang nakalagay doon, kalagim-lagim ang kasasapitan ng mga, nakalagay po doon, duwag, mamamatay tao, mga adulterer, mga nagikamalala, mga naglalasing, mga adulterer, mga idolatry, mga murderer, at lahat ng sinungaling. Alam niyo, binanggit doon isa, mga duwag. Ibig sabihin, ang mga duwag na magpatotoo patungkol kay Kristo, kalagim-lagim ang kasasapitan. Wala pong napapalayan. Bakit yung mga iba, pag gumawa ng masasama, ang tatapang? Di po ba? Tingnan po ninyo ang mga riding in tandem, yung mga nakamotor na pumapatay, ang tatapang. Tingnan nyo yung mga umiinom, naglalasing, tapos pag nalasing, naglalakad, naghahamon, humihiyaw, ang tatapang, nahihiya. Di po ba? O, tingnan nyo po naman yung mga snatcher, hindi naman sila nahihiya, ang tatapang. Eh bakit kung kabutihan, nahihiya tayo? Aba, mali yata. Dapat ka nang maging matapang dahil mabuti ang iyong sinasabi. At ang iyong sinasabi ay patungkol kay Kristo. Di ba? You must face your fears. One, again, na isa na naman po na epektibo sa pag-witness ay yung kailangan mo maging matapang. To be an effective witness also means we must face our fears. Fear of witnessing does not come from knowing how. It comes from a life that is not fully yielded to the Holy Spirit. Diba? Bakit? In John 15:26-27, but when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of me. And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning. Hindi mo na kailangan pang matakot. Kasi pag ang banal na espiritu ay sinamahan ka sa pag-witness, then you have the courage and boldness to preach. I will send the Helper. The Helper is the Holy Spirit. Tutulungan ka niya. Tatanggalin niya yung takot. Kaya maging epektibo ka ng witness. Ang pinag-usapan natin dito ay kung paano mo ma-divert, ma-convert yung tao sa mali niyang pagtahak. And no one is exempted. Even the rich man of all the world, the rich man, the richest man in the world, or the most intelligent man in the world, or even the lawyer, the senators, all rich people, they are not exempted. Hindi sila exempted sa programa ng Diyos patungkol sa salvation. And if no one will share with them, wala pong magbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila,
Ano ang mangyayari sa kanila? Because alam nyo, ang kanilang focus ay, when you are a teacher, ang focus mo ay pagtuturo. Kung ikaw ay abogado, ang focus mo ay yung pagtanggap ng mga kliyente at ay paglaban ng mga kaso. Kung ikaw ay congressman, ang focus mo ay yung gumawa ng batas. Ganon din sa senador at maging sa presidente, ang focus mo ay ang kung paano mo ma-drive ang Philippines. Paano na sila magkakaroon ng time when it comes to the salvation or the Word of God? Ano ang ginagawa nila? Just to maintain yung kanilang religion. As if they are still have God. They know God. But in fact, wala silang relasyon sa Diyos. Kasi kapag may relasyon ka sa Diyos, parang relasyon niya ng mag-asawa. Lagi kayong nagkikita, lagi kayong nag-uusap, at mayroon kayong ugnayan. Kapag ang may relasyon ka sa Diyos, lagi ka nag-pray-pray, lagi ka nagbabasa ng Biblia, sapagkat yun ay kanyang salita, at sumusunod ka sa Kanya. Pero, kung wala na ito, isa lang ang ibig sabihin nun. You have no relation with God, but still you know God. O, wala pong ka-assurance yan sa salvation, because ang sinisave lang ni Lord ay yung mayroon kang relasyon. Sa Romans 10 na binanggit ko kanina. Mga kapatid, to be an effective witness, we have to face our fear. Huwag tayong matakot sa mga boss natin. Huwag tayong matakot sa ating mga magulang, sa mga kapatid natin o kapitbahay. Huwag tayong matakot sa mga politiko o mga sundalo, sapagkat ang ibinabahagi natin ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Siya ang source ng life. We have to share with them. Yan ang mahalaga. Dati ako po'y natatakot at nahihiya magbahagi ng Word of God. Pero ngayon, kahit na po ang kaharap ko po ay pinakamataas na tao sa buong mundo, naniniwala pa rin ako na mas pinakamataas ang aking ibabahagi sa Kanya. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dati natatakot akong mag-share sa mga matatalino, sa mga judges, sa mga professional, sa mga generals. But today, I can face them when it comes to the Word of God. Because I overcome now my fears. I have to face my fears. Di ako natatakot. Kaya kayong mga nagtatrabaho sa anumang company, pagkakataon nyo na bahaginan ng mga boss ninyo, pati yung may-ari, sabihin nyo ang dapat, i-share nyo ang Word of God. Salita ng Diyos yan, hindi nyo salita. If they accept, and then God will move. If they will reject, then that's their problem, because they reject the Word of God. If they reject the Word of God, they reject God. Face your fears. Mga kaibigan, harapin mo yan. Dahil pag lagi ka natatakot, nakakabit na yan, maging sa church, takot ka na rin mag-testimony. Ayaw mo, gustong-gusto mo, pero ayaw ng espiritu ng pagkatakot sa buhay mo. That is a spirit. Fear is a spirit. And He want to stay in your life. So rebuke that kind of spirit. Palayasin. Always continue to accept the presence of God sa buhay mo, kaibigan at kapatid. Okay? Yun po ang dapat nating malaman at maintindihan sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na para maging epektibo na witness for Christ is that face your fear. Diba? Ano yung mga nauna nating mga binanggit kanina, mga kaibigan, mga kapatid? Diba? You have to abide. Abide in the Lord and abide in His Word. You cannot bear fruit if you are not in the vine. So we are the branches. The vine is the Lord. The husbandman is God. We have to abide with Jesus Christ. We have a relationship. Diba? And second, effective witness is that your personal testimony. Then the third is that you have to face your fears. Yan po, mga kaibigan. Hindi po mahirap magpatotoo patungkol kay Kristo. Today, the people, the world, kailangan nila ang kaligtasan. The religion will not guarantee them to be saved. That is only religion. Dahil walang relihiyon na nagsikripisyo o pangtubusin ang kasalanan ng tao. There is only one.
That is the name of Jesus Christ. We have to testify the Lord Jesus. Sabihin mo, kang matakot. Mga kaibigan, yung mga iba, kahit kanyang kamatayan, tinatayan nila patungkol kay Kristo. Panahon na mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Face our fears. Whatever they are. Kahit sino pa sila. And God will give us the boldness and courage. God gave us the power in Acts chapter 1 verse 8. So mga kaibigan, isa na naman pong natatanging programa ang ating napakinggan. Ulit-ulit po tayo na nagsasabi po na malapit ng Panginoon at tunay na malapit na po sa nakikita nating mga nagaganap sa ating kapaligiran. Kaya nga muli, ito po ang iyong kapatid karadyo na hindi po nagsasawa na ibahagi sa inyo ang katotohanan patungkol kay Kristo. Mula po sa lahat po ng mga staff dito sa Bombo Radio Kawayan, sa mga field reporter, sa mga engineering department, na Brother Dantin Docoposin at Brother Eladio, at sa mga iba pa, kay Sister Charmy Sabigan na ASVP, sa President CEO, Mr. Floretti. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon, lumawig pa't humabang niyong mga buhay. Sa ating pong evangelist, founder ng RPGC Home Center, si Pastor Evangelist Emily Suwala, kanyang Mrs. Sister Binda Wala. Ito po muli ang inyong lingkod na nagsasabi sa inyo, magpatuloy kayo sa Panginoon, pagpalain tayong lahat. Pastor Alex Manico. God bless you all.